Matapos makuha ang Dynamo Badge, pupunta na si Ash sa susunod na gym, pero hindi niya alam kung nasaan ito. Sinabi ni May na ang kanilang destinasyon ay ang Falarbor Town, kung saan sasali si May sa isa pang Pokemon contest. Gayunpaman, sinabi ni Max na ang susunod na gym ay nasa Laveridge Town, kaya nakipagtalo si Ash kay May para pumunta sa Laveridge Town para sa badge. Pinakalma sila ni Brock habang sinabi naman ni Max na ang Falarbor Town ay malapit lang sa Laveridge Town, kaya maaari nilang bisitahin ang dalawang lungsod. Kumalma na si Ash at naging inspirasyon ito para kay May na gawin ang kanyang makakaya sa susunod na contest. Hinahanap ng Team Rocket ang mga bida, pero nagugutom na sila. Biglang nakakita ang Team Rocket ng isang bukid na puno ng mga pakwan. Habang kumukuha sila ng mga pakwan, nakakita sila ng isang napakalaking pakwan na nagsimulang gumulong palapit sa kanila. Gayunpaman, ang pakwan ay isa palang electrode na kinulayan para magmukhang pakwan. Gumulong ang electrode at pinatalsik ang Team Rocket na nabitawan sa ilog ang tatlong pakwan na kanilang kinuha. Katatapos lang mananghalian ang mga bida nang mapansin ni Max ang mga pakwan sa ilog. Nang makuha na ni Brock ang mga pakwan, inutusan ni Ash si Pikachu na hatiin ito gamit ang Iron Tail, pero hindi sumang-ayon sina Max at May dahil ang pakwan ay isang maselang prutas. Sa halip, pinahiwa ni May kay Brock ang mga pakwan. Ninamnam ng mga bida ang lasa ng mga pakwan. Biglang idinura ni Ash ang mga buto at humingi ng paumanhin kay May sa ganoong kagaspang na asal, dahil nakasanayan niyang idinodora ang mga buto sa tuwing kumakain siya ng pakwan. May naisip na ideya si Ash at inilabas si Trico, at hiniling dito na kainin ng pakwan at idora ang mga buto. Ipinaalala ni Ash kay May ang tungkol sa isang Shiftry na gumamit ng ganoong atake noon na tinatawag na Bullet Seed. Ipinakita ni Ash kay Trico kung paano ito ginagawa, kaya sinubukan ito ni Trico. Nag-ensayo pa sina Ash at Trico, at naging mas malakas ang atake ni Trico dahil sa pagsasanay. Gayunpaman, bigla silang inatake ng isang Grovyle na may kasamang Slugma. Gumamit ang Grovyle ng Bullet Seed at ang Slugma ng Flamethrower para pigilan ang mga bida sa pagtakas. Isang babae ang lumitaw at pinatigil ang mga atake habang pinararatangan ng mga bida ng mga magnanakaw. Galit na galit ang babae dahil sa kanya ang mga pakwan na iyon. Ayaw maniwala ni Natasha, ang babaeng nagpapatubo ng mga pakwan, na nakita lang sa ilog ng mga bida ang mga pakwan. Ang kanyang electrode, na kulay pakwan ay lumapit sa kanya at itinangging ang mga bida ang mga magnanakaw na nakita nito. Sinabi ni Natasha na isa lamang itong pagkakamali at inakalang ganoon din ang nararamdaman nila, pero sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili, bagaman pinakalma siya ng mga bida. Itinanong ni Natasha sa mga bida kung iyon na ba ang pinakamasarap na pakwan na natikman nila, na kinumpirma naman ng mga bida. Para makabawi sa pagkakamali, nagpa siya si Natasha na itor sila sa kanyang bukid kung saan siya nagpapatubo ng mga pakwan. Nagpanik si Natasha dahil lagi niyang nakakalimutang sabihin ang kanyang pangalan, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili. Binisita ng mga bida ang bukid, at namangha sila na napakalaki ng bukid ni Natasha, na sa tingin nila ay isang malaking responsibilidad para sa isang tao lang. Ipinaliwanag ni Natasha na katulong niya sa bukid ang kanyang mga Pokemon at pinabalik na ang electrode para magbantay. Pinuri ni Ash at Max ang Slugma at Grovyle, na nagpakita ng husay at lakas kanina. Binanggit ni Natasha na mahusay siya sa double battle. Inamin ni Ash na kabilang siya sa top 8 sa Johto League at hinamon si Natasha, na tinanggap naman ang hamon. Ipinadala ni Natasha ang Slugma at Grovyle, habang si Ash naman ay sina Trico at Corphish. Nagtaka si May kung bakit Trico, pero hinala ni Brock na gusto ni Ash na lumaban si Trico para maobserbahan ito kung paano ginagamit ng Grovyle ang sarili nitong Bullet Seed. Nagsimula si Trico gamit ang Pound laban sa Grovyle, habang si Corphish naman ay gumamit ng Bubble Beam laban sa Slugma. Umiwas ang Grovyle at gumamit ng Bullet Seed para kontrahin ang Bubble Beam ni Corphish. Gumamit ang Grovyle ng Bullet Seed kay Trico, habang inatake naman ng Slugma si Corphish gamit ang Flamethrower. Gumamit si Corphish ng Harden at nagtago naman si Trico sa likod ni Corphish, na siyang tumanggap ng parehong atake. Gumamit si Trico ng Quick Attack sa Grovyle, habang si Corphish naman ay gumamit ng Crab Hammer sa Slugma. Umiwas ang Grovyle at gumamit ng Leaf Blade kay Corphish. Gumamit ang Grovyle ng Bullet Seed at ang Slugma ng Flamethrower. Muling gumamit si Corphish ng Harden, at nagtago ulit si Trico sa likod ni Corphish na patuloy na tumatanggap ng pinsala. Pagod na si Corphish, pero kaya pa nitong magpatuloy sa laban. Sa bukid, muling bumalik ang Team Rocket at nag-iisip kung dapat ba nilang nakawin ang mga pakwan dahil nagbabantay pa rin ang electrode. Inisip ni Meowth na kung ang kanilang boss ay nasa disyerto para magtayo ng bagong base ng Team Rocket, siguradong matutuwa ito sa mga pakwan na kanilang ibibigay, kaya bibigyan sila nito ng promosyon. Nagdiwang ang Team Rocket, habang ang electrode naman ay nakatingin lang sa kanila at nagtataka. Gumamit si Trico ng Pound at si Corphish ng Bubble Beam.
Umiwas ang Grovyle at gumamit ng Leaf Blade kay Corfish. Gumamit ang Slugma ng Body Slam at ang Grovyle ng Bullet Seed, habang pumunta naman ulit si Trico sa likod ni Corfish na muling gumamit ng Harden. Gayunpaman, dumagan ang Slugma sa ibabaw ni Corfish kaya nawala ng pinagtataguan si Trico at tinamaan ito ng Bullet Seed ng Grovyle. Kumapit si Trico sa kanang sipit ni Corfish, habang ginagamit ni Corfish ang sipit nito bilang crab hammer sa Slugma. Tumalsik si Trico at gumamit ng quick attack sa Grovyle, habang tinamaan naman ng crab hammer ang Slugma. Gumamit ang Grovyle ng Solar Beam, kaya muling gumamit si Corfish ng Harden at hinayaang magtago sa kanyang likod si Trico. Gumamit ang Slugma ng Flamethrower, habang si Corfish naman ay gumamit ng Bubble Beam. Parehong napinsala ng kanilang mga atake ang dalawa, kaya kapwa natalo ang Slugma at Corfish, at naiwan ang Grovyle at Trico para magpatuloy sa laban. Habang magpapatuloy na sana sa laban sina Ash at Natasha, binalaan ng Electrode si Natasha tungkol sa mga magnanakaw ng pakwan. Kinolekta ng Team Rocket ang mga pakwan sa loob ng isang mechanical na Cacnea. Kumain ang robot ng maraming pakwan at ginamit ang mga buto nito para atakihin ang mga bida. Gumamit ang Grovyle ng Bullet Seed at pinanood ito ni Trico para matuto siya. Gumamit si Meowth ng isang launcher para lagyan ng tape ang bibig ni Grovyle at mapigilan ito sa paggamit ng Bullet Seed. Gumamit si Trico ng Bullet Seed pero nabigo ito. Hinikayat ni Ash si Trico na muling gamitin ang atake at nagawa nitong masira ang basket na kinalalagyan ng mga pakwan. Nahulog ang mga pakwan, pero nasalo ito ng mga bida at ni Natasha. Nang ligtas na ang mga pakwan, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at pinatalsik ang Team Rocket. Balik sa labanan, ipinagpatuloy ni Ash at Natasha ang kanilang laban. Gumamit si Trico ng Bullet Seed, pero nabigo itong muli dahil hindi pa nito kabisado ang atake. Gumamit ang Grovyle ng Leaf Blade, pero iniwasan ni Trico ang atake at gumamit ng Pound. Gumamit ang Grovyle ng Bullet Seed, pero iniwasan ito ni Trico gamit ang Quick Attack at tinamaan ang Grovyle. Pagod na pareho sina Grovyle at Trico, kaya gumamit na lang sila ng Bullet Seed sa isa't isa, pero natalo si Trico sa palakasan ng atake at tuluyang napabagsak. Dahil natalo si Trico, ang Grovyle ni Natasha ang nanalo sa laban. Pagkatapos, kumain ang lahat ng mga pakwan at pinuri si Natasha sa pagpapatubo ng ganoong kasarap na mga pakwan. Nakita ni Ash na nag-iisa si Trico, kaya sinubukan nila itong pasayahin ni Pikachu. Nang mabigo sila, idinura ni Ash at Pikachu ang mga buto ng pakwan na kinakain nila kay Trico, na nagalit at gumamit ng Bullet Seed sa kanila. Pinuri ni Brock, May, at Max si Trico dahil na-master na nito ang atake, pero masama ang loob ni Ash dahil nasaktan sila ni Pikachu. Nakarating ang mga bida sa isang lawa. Inisip ni Brock na dapat silang magpahinga, isang ideya na sinang-ayunan naman ng lahat. Nabasa ni Brock sa kanyang libro na ang pangalan ng lawa ay Lake May, kaya naman kinilig si May. Nakita ni Ash ang isang kulay lilang Pokemon na may dilaw na ribbon na lumilipad sa ibabaw ng lawa. Isang pulang Pokemon na may pulang ribbon ang lumapit sa kulay lilang Pokemon. Nagbaw ang mga Pokemon sa isa't isa at naglaro. Kinilala ni Brock ang mga Pokemon bilang Illumise at Volbeat, na kasalukuyang sumasayaw kasama ang isa't isa. Lumitaw si Nurse Joy at inakalang narito ang mga bida para sa May Festival, kung saan magtatanghal ng sayaw ang Illumise at Volbeat. Itinuro ni Joy ang mga may-ari ng Illumise at Volbeat na sina Juliet at Romeo. Nagmadali si Brock para makalapit kay Juliet pero pinigilan siya nina May at Max dahil kailangang mag-ensayo nina Juliet at Romeo para sa festival. Ipinaliwanag ni Joy na ayon sa alamat, kapag ang isang taong umiibig ay nakakita ng sumasayaw na Illumise at Volbeat, sila ay mabibiyayaan ng swerte. Nag-ensayo ang Illumise kasama si Juliet at ginamit ng Illumise ang sweet scent. Pinakuha ni Juliet kay Romeo ang Volbeat pero nahulog ni Romeo ang kanyang mga Pokeball. Nagalit si Brock dahil kung bakit ang isang lampa na katulad ni Romeo ang naging kapareha ni Juliet. Inilabas ni Romeo ang 4 na Volbeat at pinag-ensayo ang mga ito kasama ang Volbeat na may pulang ribbon. Sinundan ng Volbeat na may pulang ribbon ang Illumise, kaya sinubukan ni Romeo na gamitin ang kanyang stick para makuha ang atensyon nito. Gayunpaman, nahulog ni Romeo ang kanyang stick na naging sanhi ng pagbaba ng mga Volbeat, pero bumangga sila sa Illumise at nahulog sa lawa. Lumapit si Romeo kay Juliet na hindi sinasadyang nabunggo si Romeo, kaya nahulog ito sa tubig, habang tumalo naman si Juliet para hanapin ang Illumise. Para iligtas sila, ipinadala ni Ash si Corfish at ipinadala naman ni Brock ang kanyang Lotad at Mudkip para tumulong. Sumisid sina Ash at Brock para tumulong. Habang nakakapit si Romeo kay Juliet, inutusan ni Brock at Ash ang kanilang mga Pokemon na tulungan silang mailigtas ang mga Volbeat at Illumise. Nakita ng Mudkip ang Illumise sa ilalim ng lawa na kumikinang ang ribbon.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay nasa deck na at ligtas na ang kalagayan, pero pinayuhan ni Nurse Joy sina Romeo at Juliet na pumunta pa rin sa Pokemon Center para ipasuri ang kanilang mga Pokemon. Nagpasalamat si Romeo sa tulong ni Ash na ipinakilala ang kanyang sarili kasama ang kanyang mga kaibigan. Nais ni Romeo na maging masigla gaya ng mga bida, pero natusok ang puwet niya sa sungay ni Corfish at hindi sinasadyang muling nahulog sa tubig. Minamanmanan ng Team Rocket ang mga bida, at inisip ni Jessie na magiging swerte siya kapag nakita niya ang sayaw ng Illumise at Volbeat, habang iniisip ang kanyang kathang-isip na kasintahan. Sinabi ni Meowth na matutuwa ang kanilang boss kapag nakita nito ang dance show ng Illumise at Volbeat. Dahil nakita nilang makakatulong ito para sa kanilang promosyon, nagpa siya ang Team Rocket na hulihin ang mga Pokemon na ito. Nakuha na uli ni Romeo ang kanyang mga Pokemon, pero inisip niya na magiging isang sakuna ang kanilang palabas. Nag-alok ang mga bida ng tulong at tinanggap niya ito. Sinimulan ni Romeo ang pagsasanay sa Volbeat at gumawa sila ng iba't ibang uri ng formation. Sinuportahan ng mga bida si Romeo, pero nagbabala si Romeo na nagkakalat siya kapag sila ni Volbeat ay kasama na nina Juliet at Illumise. Sinabi ni Romeo na ang pinuno ng mga Volbeat na si Beat ay kinakabahan kapag nakikita nito ang Illumise. Itinanong ni May kung ano naman ang nararamdaman ni Romeo kapag malapit siya kay Juliet, at ipinaliwanag ni Romeo na nagsisimula siyang maging balisa at lampa kapag kasama niya si Juliet. Pinayuhan ni Ash si Romeo na pumunta sa ospital para magamot ang sakit na ito, pero sinabi ni May na walang ospital ang makakagamot kay Romeo dahil siya ay umiibig. Tinanong ni May si Romeo kung in love ba siya kay Juliet, pero sumingit si Brock at sumagot ng oo, kaya pinaalis ni May si Brock. Sinabi ni Romeo na matagal na silang malapit ni Juliet simula noong bata pa sila, pero ipinaliwanag ni May na kahit ang mga dating magkaibigan ay maaari ring magkainlaban. Sinabi ni May na si Romeo ay umiibig kay Juliet at si Beat naman ay umiibig kay Illumise. Namula si May sa katotohanang matutulungan niya si Romeo sa problema nito sa pag-ibig. Hindi natuwa si Max dahil mahilig si May sa mga ganitong bagay. May naisip na ideya si May at humingi ng pabor kay Ash. Noong gabi, lumitaw si Romeo sa likod ni Juliet at sinubukang sabihin na mahal niya ito. Masyadong stressed si Romeo, pero sinabi ni May na mawawala ang lahat ng stress na yun kung aaminin niya ang kanyang pag-ibig. Tinanong ni Romeo kung paano kung tanggihan ni Juliet ang kanyang pag-ibig, kaya sinabi ni May na ibig sabihin nun ay nabasted siya. Si Ash, na nakadamit bilang Juliet ay naiinip na, pero pinakalma siya ni May at sinabing sa tulong niya ay makikita nila ang sayaw ng Illumise at Volbeat sa lawa. Sumingit si Brock at sinabing ipapakita niya kay Romeo kung paano niya gagawin ang pag-amin kay Juliet. Nagbigay siya ng mga rosas kay Ash at sinabing ang kanyang pag-ibig para kay Juliet ay hindi na niya kayang pigilan pa at nagsimulang habulin si Ash, kaya tumakbo si Ash palayo kay Brock. Samantala, nagtataka si Juliet kung ano ang nangyayari kay Romeo at naalala niya noong tinanong niya ito kung pakakasalan siya nito, kung saan sumang-ayon naman si Romeo. Nakakita ang Illumise at si Juliet ng isang kislap ng liwanag at naniwalang isa itong Volbeat. Ang totoo, si Meowth lang ito na isinabit nina Jessie at James sa kanilang balon habang nakadisguise bilang isang Volbeat at sumasayaw. Lumapit ang Illumise kay Meowth at nahuli ito ni James gamit ang isang lambat. Nagsimulang magtaka si Juliet kung ano ang nangyari sa kanyang Illumise. Samantala, nagsasanay si Romeo ng romantikong talumpati kasama si Ash. Pinagalitan siya ni May at sinabihan siyang magsalita at sabihing mahal kita sa halip na gusto kita. Narinig ni Juliet ang usapan at nakita ito ng nababaliw na si Brock. Lumapit si Juliet sa mga bida at itinanong kung ang Volbeat sa lawa ay kay Romeo. Itinanggi ito ni Romeo na ikinatakot ni Juliet dahil nawala ang kanyang Illumise kasama ang Volbeat na iyon. Nangako si Brock na hahanapin ang Illumise kahit na wala siyang ideya kung saan magsisimula. Sa halip, pinahanap ni Romeo sa Volbeat ang lugar at pinasundan sa mga ito ang amoy ng Illumise. Umakyat ang mga Volbeat sa bangin, kaya kailangang akyatin ng mga bida ang bangin. Umakyat sina Ash at Romeo at nakita sina Jessie at James na nakadamit bilang Volbeat at Illumise, at biglang binanggit ang kanilang moto. Pumasok ang Team Rocket sa balon at inactivate ang isang hose para higupin ang lahat ng mga Volbeat. Pinalakas pa ng Team Rocket ang makina, kaya maging si Pikachu at Ash ay nahigop din, pero nagawa nilang makakapit sa labas ng hose. Gumamit si Beat ng quick attack sa kulungan ng Illumise para palayain ito, pero tuluyan ang nahigop ng hose sina Pikachu at Ash. Hihigupin na sana ng hose ang Illumise at Volbeat, pero gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at nasira ang makina. Gumamit ang Volbeat ng Double Edge na sumira sa container at nagpalaya sa mga Volbeat, kay Ash, at kay Pikachu, na nahihilo pa rin mula sa pag-ikot sa loob. Inilabas ni Jessie ang kanyang Suviper para hulihin ang mga nahihilong Volbeat, pero gumamit ang Illumise ng Sweet Scent para maakit ang mga Volbeat sa kanya, na naging sanhi ng pagmintis ng Suviper.
Muling umatake ang Suviper, pero gumamit ang Volbeat ng signal beam na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Hinalikan ng Illumise sa pisngi si Beat, habang umamin naman si Romeo kay Juliet na mahal niya ito. Sinubukan ni Brock na pahangain si Juliet sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bulaklak, pero sumagot si Juliet na gusto niya si Romeo. Habang ipinapaalala ni Juliet kay Romeo ang pangako nito na papakasalan siya, na tinanggap naman ni Romeo, sobrang lungkot ni Brock dahil hindi siya ang pinili ni Juliet. Nagsimula ang festival, kung saan nagtanghal ang Illumise at Volbeat at gumamit ng tail glow. Sinabi ni May na ang kapangyarihan ng pag-ibig ang nagwagi ngayong araw, at sinabing maiintindihan din ito ni Ash kapag matanda na siya.